sa Biblia ay nagsasabi at kahit saan pong uri ng pananim, kapag ang isang bunga o ang isang sanga ay hindi po nakadugtong o hindi po nakakabit sa kanya pong puno mismo, ang sanga pong yon ay mawawalan po ng saysay at kahit yung kanya pong bunga, hindi mapapakinabangan. Kaya nga ang Biblia nagsasabi, unless o maliban na ang isang tao ay hindi nakakabit sa Panginoon, ay tulad lamang siya ng isang puno na may sanga at hindi nakakabit sa puno, ito po ay matutuyot, malalanta, at ito po ay wala ng pakinabang kung di gawin lamang po siyang panggatong. Ang Biblia ay nagpapaalala that we have always be connected always to our Creator. Because the moment our lives is being connected to God, then everything that we think and everything we desire, everything we wanted in life, it will come to fulfillment. It will be fulfilled. It is because you are connected in the vine. Tuloy pa rin po tayo sa topic po natin ng overcoming barrenness. When we speak of barrenness, we speak of kabaugan. Okay. Pero spiritually, wala pong taong baog. Kaya ka lang hindi namumunga kasi tamad ka. At ayaw mo lang talaga. Okay, in 2 Peter chapter 1 verses 5 to 8, ito po ang wika. In view of all this, make every effort to respond to God's promises. This verse is already a conclusion doon po sa ilang bagay. Hanggang 8. Sabi niya, sa lahat ng mga ito, make every effort to respond to God's promises. Supplement your faith with a generous provision of moral excellence, and moral excellence with knowledge, and knowledge with self-control, and self-control with patient endurance, and patient endurance with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love for everyone. In verse 8, the more you grow like this, the more productive and useful you will be in your knowledge and of our Lord Jesus Christ. First, ang sabi niya, make every effort to respond to God's promises. God has a lot of promises and daily sa loob po ng isang taon, araw-araw, mayroon pong pangako ang Diyos. Every day that comes upon our lives, in our daily living, every day, claim the promises of God to be happen to your life. But how? You need to make basa on the Word of God. At paki-check po yung isang electric fan po natin. Okay. Okay, pinatay o sadyang namatay? Maingay siya. Sige, dapat ako lang mag-ingay, ha? Okay. So, effortless results to consistently inconsistent. Effortless effort. Okay, ha? Effortless effort results to consistently inconsistent. Lahat ng bagay na ginawa nang wala pong pagpapahalaga at hindi mo ginamitan ng tinatawag pong interest doon sa gusto mong mangyari, wala pong resultang maidudulot ng mabuti. Ulitin ko, effortless effort results to consistently inconsistent. Tingnan mo yung katabi mo. Consistent ba yan o inconsistent yan sa mga, sabihin mo na lang sa devotion. Okay. Ha? Pag nag-go over po ako doon sa nagpapasa ng kanilang mga devotion, nakikita ko. 'Di ba? Pati na yung uma-attend sa Zoom, merong mga consistently inconsistent. Meron namang consistent, meron namang inconsistent. Ang mahirap yung consistently inconsistent. So, the spirit of diligence is what you need to achieve something. When we speak of diligence, kasipagan. Ito po ang gusto po nating mangyari. Yung kasipagan natin sa gawain ng Panginoon and in everything you do. Sa pag-aaral mo, dapat masipag ka. Saan ka ba nagiging masipag? Sa pagbo-boyfriend o sa pag-aaral? Di ba? Saan ka ba masipag? Sa pagtitiktok? Nakita ko eh.
Sabi ko, ang tanda nito, nagtitiktok pa. Ha? Pagkatapos sumasayaw pa ng, di ba? Maligaya naman siya ron. So, suportahan ko na lang. Di ba? Pero, maganda yung sipagan natin, everything that would give us benefit. Amen. May pakinabang ka ba dyan sa kinasisipagan mo? Kasi kung wala, itigil na natin. Diba? Stop everything that won't bear fruit and that won't give you benefits. Diba? Itigil na natin lahat ng bagay na walang pakinabang. Nung nagpunta kami sa isang lugar, merong isang babae. Sabi ganon, lapit sa amin, at yung kanyang tatay na pastor natulala sa sinabi ko. Kasi when we came there, sinabi niya sa akin na pastor, yung atin pong mag-AMC, hindi po makakarating kasi po susunduin po niya yung boyfriend po niya sa airport. So, sa 3 lugar na pinuntahan po namin, wala po siya doon. Pero sa program siya nakalagay na MC. Nung nakarating kami sa huling destinasyon ng gawain, dumating siya at pagkatapos pinakilala niya yung kanyang boyfriend. Kasi yung boyfriend po pala niya, seaman. Then tanong ko sa babae, kami dalawa ni Pastora, pinakilala na mag-boyfriend sila, mag-girlfriend sila, and then ang tanong ko, kailan ba ang plano nyo? At nagtinginan sila at ang sabing ganon, wala. And then sabi ko sa harap ng pastor, sabi ko, nandito tatay nyo, tapos wala kayong plano, stop yung kalokohan ito. Ano ang plano mo? Bakit ka magbo-boyfriend? Ano ang plano mo? Bakit ka mag-girlfriend? Ano ang plano mo? Bakit ka nag-aaral? Para lang ba makatapos sa pag-aaral? Pagkatapos ng pag-aaral, tambay ka? Dapat meron kang aim. Diba? Na hindi lang makahanap ng trabaho, dapat more than that. Kung maaari nga, magtayo ka ng sarili mong negosyo. At doon ka pauunlirin ng Panginoon. Yung negosyo tulad ng mga empanada, na ito ay talagang binebless ni Lord. Kahit estudyante ka, you can. Diba? Estudyante ka pa lang, pero itong kurso mo, yung pa lang, go, doon na sa kurso mo. Ito yung kurso ko, hindi pa ako nag-graduate, ipapractice ko na. Ano ang kurso mo? Business management. Diba? Dapat yung business management, estudyante ka pa lang, nagmamanage ka ng business. Kahit maliit lang yan. Kasi kung wala kang maisip na ganon, kahuli-hulihan, yung BM mo na business management, magiging BMB. Dahil wala kang pangarap. Pastor, yung BMB, Bachelor of Making Baby. Kasi wala kang natatanaw. Kaya sabi niya, make every effort to respond to God's promises. At ano ba ang pangako ng Panginoon? Is not to harm you, but to give you hope in the future, to give you peace, in spite of the things that happening around us. But because God ay meron siyang future para sa iyo, lakaran mo yun. Lakarin mo yun. Walang Kristiyanong lumalago ng walang effort. Hindi po pwede tumanggap ka sa Lord and then let days go by na lang. Gusto mong lumago, you need something to do. Or you need to do something. At kailangan mo ang iba para lumago ka. If you want to be somebody, you need somebody. Kasi ang Kristiyanong buhay, modeling po yan. Kaya nga sabi ni Pablo, imitate me as I imitate Christ. Paul was telling, hey, I am modeling what is right. And I'm doing the right thing. Kaya sabi niya, imitate me. So,
Paul was modeling a life of Christianity. Ikaw, anong minomodel mo sa buhay? Sa mundo nga kahit lipstick, minomodel na Di ba? Lahat ng uri ng kailangan ng tao, minomodel. Yung iba, pinapakita pa yung kanilang abs. Minomodel kasi yung physical fitness. Diba? Pinapakita nila na ito ang ganda ng katawan ko kasi nag-effort ako. Nag-gym ako. Bumuhat ako ng barbell. At sumigaw ako ng darna. Kaya ito, lumitaw, nakagandang katawan. Diba? So everyone was modeling of something. And the question is, what are you modeling in life? Ano bang minomodel mo? Kung nag-e-excel ka, doon sa pag-aaral mo, you are modeling. Di ba? Na nagko-concentrate ka, you focus on the thing. Bakit mo ginagawa ito? Because you want na ang friends mo makita seryoso ka sa ginagawa mo because that is your future. Because what you are now doing, that begins your future. Yung ginagawa mo ngayon, simula pa lang yan tungo sa future mo. Kung tamad ka, alam na this. Hindi ako propeta, pero hindi ka magsasucess sa buhay. Kung masipag ka, kahit magkagulo ang mundo, aasenso ka. Diligence. Pagiging masipag. Ulitin ko, walang Kristiyanong lumalago. Lalago ka ba kung Zimbabwe ka? Ano yung Zimbabwe? Punta ka lang simba tapos uwi. Ni kamayan nga, hindi ka nakikipagkamay Ni katabi mo, hindi mo nga alam ang pangalan Tapos magkita kayo sa palengke, nag-iiwasan kayo Paano ka lalago kung wala kang effort? Alam niyo ba ang ibig sabihin ng effort? Yung nilalapagan ng eroplano? Airport. Airport pa yun. Then second, faith. So when you have no faith, you are entering a world of limitation. Because faith has no boundaries. Ang salitang pananampalataya ay hindi po limitado. But if you have no faith, you are bounded with limitations and boundaries. You cannot even extend and expand your territories because you have no faith. Faith is a no man's land. Na hindi po pwedeng sabihin ng, ito, teritoryo ko ito, at hanggang dito lang ako. Hindi po ganun ang faith. Faith is everywhere. And it cannot be kulong. You cannot put it in cell or even in prison. Because faith is doing the impossibilities. Yung sinasabi ng mga imposible, nagagawa ng faith po yun. If you have faith, ang sabi niya, then tell to this mountain, matapong kayo doon sa dagat, and it will. Inalam ko yung kasaysayan po ng MOA. Sino sa inyo nakarating na ng MOA? Ayan. Nung araw po, yung lugar pong yan ay pinapaliguan po ng mga bata nung araw. Pero isang araw, makita po natin, may nagtatambak ng lupa at hanggang naitayo ang MOA. Saan galing po yung mga lupang yon? Doon po yan galing sa Antipolo. Pag pumunta ka po ng Antipolo, nandun po yung mga bulubundukin o mga bundok. So ang ginawa po ng iba, tinanggal po yon at yun po inilagay doon. If you say to that mountain, matapong ka sa dagat, nangyari na itayo ang MOA. Sino masaya kapag nakakapunta ng MOA? Nakakapagod ba ang MOA? Pero nag-e-enjoy tayo. Di ba? You exert effort but you are enjoying it. In Christianity, in Christian life, you exert effort pero ine-enjoy mo. Kasi alam mo,
magbe-benefit ka doon. Ha? Kahit wala kang binibili, ang dami kang makikitang magagandang tanawin. So, ang taong walang faith, ito po yung limitado. Ang taong walang pananampalataya, they cannot extend their territories. They cannot go beyond what even they wanted. It is because sila ay faithless. Para ikaw ay magkaroon ng faith at mawala ang faithless, kailangan ikaw ay faithful. Ano ang mas maganda? Faithless o faithful? Ayan. So, yung mga courageous people, hindi naman matatapang mga yan. Courage is not the absence of fear, but overcoming fear. Lahat ng tao may kanya-kanyang kinatatakutan. Yung tiyuhin kong sundalo, matapang po yun sa labanan. Pero isang araw, yung aming isang tiyuhin na i-injectionan ng anesthesia, nung makita niya yung karayong pa lang, itong matapang na to, na sundalo, bigla pong hinimatay. Hindi siya takot sa pagputok ng baril, pero injection. Tapos nag-go over ako nung panahon ng COVID. Kasi lahat kailangan ng quarantine, anong tawag doon? Quarantine pass. Maraming mga pulis umiiyak. Takot pala sa injection. Mga pulis, maraming pulis takot sa injection. Kasi kahit ano palang tapang ng isang tao, may bahagi sa buhay mo na kinakatakutan mo. At mayroon daw 5 bagay na kinatatakutan ng tao. There are those who are afraid of the unknown. There are those who are afraid of death. Those people who are afraid to start anew. There are those who are afraid about their past, yung mga nakaraan. At meron namang iba na takot sa kasalukuyan sa buhay. Hindi nila maisip ang hinaharap. Afraid of the future. Afraid of the past, afraid of the future, afraid of death, afraid of the unknown. At saka ano pa yung isa? Yun na yun. To start anew. Yung nakita ko, gandang babae. Talagang kapag nagsalita, talagang hindi lang siya dominating, powerful. Dumaan lang yung ipis, nagtatalon. Hindi siya takot sa sinong kausap niya. Pero dumaan lang yung ipis. Ha? Di ba? So courageous people, ay hindi yan talagang lahat matapang. Meron din bahagi sa buhay na kinatatakutan. Yung afraid of the unknown, takot ka doon sa hindi mo nakikita. Faith. Then thirdly, goodness. Ang goodness is behavior showing a high moral standard. A morally person is a desirable person. Pag malinis ang pag-iisip, maayos ang pag-iisip, maganda sa pananaw sa buhay, kagigiliwan ka. Pero kapag nagsalita ka ng immoral, kaiinisan ka. Maaring may tatawa, pero wala silang napala sa iyo. Pero pag maganda sinasabi mo, matatanim sa isip at puso ng taong kausap mo. Kaya nga ang sabi ng Biblia, everything that is good, everything that is lovable, everything that is noble, or whatsoever, ang sabing ganon, na ito ay karapat-dapat,
think of it. Philippians 2:8. And then pagkatapos niya sa verse 9, do it. After thinking, do it, apply it. Pag mabait at mabuti kang tao, mamahalin ka ng tao. Diba, kita mo nga, kailan ba nagiging mabuti at mabait ang tao? Diba, pagpatay na, pagpatay sabi, siya po ay mabuting tao. Naalala ko po yung kanyang ginawa samantalang ng buhay. Sana kunin ka na ni Lord, ang sama mo kasi. Di ba? Pero nung namatay, walang ibang pinakamabuti kundi siya. Kasi sa totoo naman, ang patay, wala na magawa. Pagbuhay, hindi mo pa masasabing mabuti o mabait kasi may gagawin pa yan. Pero pag wala na, mabait na yan kasi kahit na anong wala nang, hindi na magre-respond dyan. So, immoral person, ito yung mga hindi fruitful. Ang mind niya hindi fruitful. Ang buhay niya hindi fruitful. Kasi immoral siya. Ang tawag dyan, mga damager. Yan yung mga problem creator, hindi mga problem solver. Ang mga problem solver, ito yung mga troubleshooter. Kung hindi ka problem solver at hindi ka troubleshooter, ano ka? So, pag morally upright ka, lulusubin ka ng mga magagandang bagay at pangyayari sa buhay. Kung binata ka at ikaw ay morally upright, kahit pinicturan ka at nakaharap ka, sasabihin, ba't ka nakatalikod? Picturan nito. Di ba? Umarap ka naman. Minsan, nung araw may mga ganun kami, mga young people kami. Dahil kami mga young people, hindi pa kami mga pastor nun, meron kaming kinagigiliwan na kapag nagpipicturan, gusto niya laging nandun. Yung nagpipicture, maloko rin. Sabi, bro, umarap ka rito, umarap ka rito. Lahat kami nagtitingnan, lahat man nakaharap na. Pero sabi niya, bro, umarap ka rito. Meron siyang ano. Kasi sa standard ng tao, pangit. Pero kapag morally upright ka, pangit man ang tingin ng iba sa pagmumukha mo, makapag-a-attract ka ng maganda. Di ba? May nakita na ba kayong pangit ang lalaki, ang ganda ng babae? Ha? Parang si Jana may kakilala ako. Di ba? Bakit kaya? Minsan tinanong ko yung isang babae. Sabi ko, ano ba nagustuhan mo sa kanya? Alam mo, sagot lang ng babae, mabait po siya. Bukod doon, Christian po siya. Hinihintay ko yung attractive kasi siya. Wala eh. Pero ang attractive doon, it is the spiritual body of that person. Kasi Kristiyano siya. Di ba? Kristiyano siya, alam ko dadali niya ako sa mabuting buhay. Tinanong ko lang kanina yung isang dalaga, may nagkakagusto sa iyo. Mas matanda sa akin, kakong ganon. Ako, 61 na, yun, 62. Sabi ko doon sa tinanong ko, anong sabi ng puso mo? Abay, kinikilig. Why? Diba? It's not because of the physical appearance. Hindi ko alam kung kinikilig na gusto o kinikilig na ayaw. Diba? Because something in there, within that person. Kasi pag morally upright ka, kagigiliwan ka ng iba, magugustuhan ka. Dahil fruitful ang isip. Pang-apat is knowledge. You need to know your strategy. Excitement without strategy will bring tragedy. Excited ka sa isang bagay.
Dahil excited na excited ka, hindi ka nakatulog dahil bukas maaaring pararangalan ka o ibibigay yung reward mo. Sa sobrang excited ka, hindi ka nagising ng tama. Kaya naging tragedy ng buhay mo. Naalala ko yung isang pastor. Meron po kaming Pastor's Appreciation Month. Wala po kami kasi nandun kami sa ibang lugar. Tapos ang sabi ko kay Dan, Nak, ikaw ang mag-represent sa amin ni mama mo. Chinat namin yung sekretary, wala kami, pero yung anak namin magpapastor, yan po ang magre-represent sa amin. Nandun. Ngayon, siyempre mga pastor, sama-sama, kwentuhan sila, tinawag yung pangalan ng isang pastor, hindi maaari niyang napakinggan, so in short, wala siyang natanggap. Bakit? Excited siya. Sa sobrang excited niya, nakipagkwentuhan. Nung natawag ang pangalan niya, wala na. Yung sobre niya, naibalik na doon sa nagbibigay. Nung habulin niya na, wala na. Ang sabi niya, kagabi pa lang, pinaghandaan ko ito eh. Excited nang makatanggap eh. So, excitement without strategy will bring tragedy. Kung ang ginawa niya, kwentuhan tayo ha, pag narinig nyo yung pangalan ko, pwedeng pakikalabit at ako pupunta. Walang ganong nangyari. Samantalang yung kausap niya, isa-isang nawawala kasi tumatanggap, naririnig yung pangalan. Pero siya na nakikipagkwentuhan, dumaan yung pangalan niya, hindi niya napakinggan, hindi rin pinansin ng iba, so tuloy ang nangyari, wala siyang natanggap. Ano yon? Strategy o tragedy? Sa sobrang excited niya, okay, nagbihis na maganda. Kita niyo yung isang bata, nag-try out naman ako. Nag-practice naman ako. Pero hindi, naka-uniform na nga ako. Pero hindi siya pinasok o hindi siya tinanggap. Excited kasi. Excited. So you need to know your strategy. Because hindi lang kailangan ng alam mo. Dapat alam mo ang priorities ng buhay mo. And that is knowledge. And then pang-lima is self-control. If your life is undisciplined, it will cause wounds to people. Kung ang buhay mo ay hindi disiplinado, mananakit ka lang ng iba. Mananakit ka lang ng iba. If you say, babalik ako sa Monday, pero Tuesday wala ka pa, you hurt people. Nag-usap kayo, sige sa Monday, darating ako. Abay, dumating na ang Tuesday, wala ka pa. Sa palagay mo, hindi ka nakasakit ng damdamin? Na hindi mo man lang chinat? O dahilan bakit hindi ka nakarating? Tapos yung kausap mo, naghintay, dumating na ang Tuesday, naghihintay pa rin, wala ka. You hurt somebody. So yung mga cell group mo, na di lumalago, ito yung mga sinaktan ng cell leader. Yung mga cell member, kaya hindi lumalago, sinaktan yan ng kanilang mga cell leader. Yan yung mga pinaasa. Yan yung mga na-UTI. Ano sabi ng UTI? Umibig, tapos iniwan. So whatever you don't conquer will eventually conquers you. Lahat ng bagay na hindi mo pinagtatagumpayan, pinagtagumpayan ka niyan. Kaya every challenge that comes along your life, along your way, face it. Harapin natin. Harapin natin. Sabi nung isang kausap naming kabataan kanina, sabi niya, Pastor, iba ako. Kung may ginawa man ako, good or bad, haharapin ko yon. Masakit man o hindi. Kasi yun ang kailangan sa buhay para maayos ka. Hindi mo po pwedeng iwan ang kausap mo. Kasi nga mananakit ka lang ng damdamin. Pang-anim, perseverance.
Ito yung spirit ng no retreat, no surrender. Ito yung spirit ng mga never say die people. Ito yung spirit na nagsasabing never gives up. Hindi ako quitter. So, when you do conquest or harvest, kung sa first day ng pag-share mo ng salita ng Diyos may tumanggap, okay yun. Sa second day, walang tumanggap. Sa third day, walang tumanggap. Sa fourth day, wala pa rin tumanggap. Diyan nasusubok ang spirit of perseverance. When you do something and you are no pansin to people, what comes to your mind? Are you stopping? Or are you quitting? Or are you giving a pause and try another day? Or just abandon it, leave it, at wala na sa isip mo yon? Kasi nga, tingin mo, bigo ka sa nangyari. When all those things happen, then simulan mo. When you feel you begin to quit, or when you feel to begin quitting, then begin the spirit of perseverance. Alam niyo ba na ang kauna-unahang pumasok doon sa arko ni Noe? Di ba? Si Noah, di ba si Noe gumawa ng arko? O alam niyo ba, Amiya, kung sino ang kauna-unahang pumasok sa arko? Na hayop? Ang mga suso. Ang mga suso. One time, God told Noah, Noah, sabi nga noon, sabihin mo sa mga tao, na darating ang tagbaa, magkakaroon ng paglilipol sa lahat ng tao, pati na lahat ng hayop. Sabihin mo sa kanila, nung sinabi ni Noah, walang nag-respond, maliban ng kanyang family. Pero ang ginawa ni Noah, ayon sa utos ng Lord, pumili ka ng mga hayop, pair by pair. At sinabi ni Noah sa lahat ng hayop, nung marinig ni Mr. Suso, sabi niya, sweetheart, go na tayo. Ang sabi ni Mrs. Suso, ang tagal pa niyan. Oo, alam kong matagal yan. Pero kailangan natin mag-persevere kasi hindi tayo katulad ng mga leon na ang bilis tumakbo. Maaring sa pag-akyat, pagpasok, dahil malaki ang arko, abutin tayo ng taon. Pero let us start. So nagsimula ang dalawa. Pagpasok nila doon sa daong, ang sabi ni Mrs. Suso, dito na tayo sa gilid. Sabi niya, wag, kasi pasukan yan, baka maapakan tayo ng elepante, tapos tayo. Kaya nag-persevere sila, akyat sila doon sa pinakatuktok. Pagdating sa pinakatuktok, doon sila sa pinakagilid. Yung hindi sila maaabot ng giraffe. That is the spirit of perseverance. Hindi umaayaw kahit maraming sagabal sa buhay. Sabi, ang daming mga hayop na papasok, pero doon tayo sa safe na safe tayo. Let us not stop doing it. Sabi ni Mr. Suso, tuloy lang tayo. Hindi kita iiwan. Diyan na buo yung kantang kahit maputi na ang buhok ko. Ano yung kantang yon? Kung tayo'y matanda na, sana'y, diba? Alam mo, sa dami ng lakad at layo ng nilakaran ni Mr. and Mrs. Suso, hindi nagbago. Tuloy pa rin sila. Taon ang inabot bago sila makarating doon. Kasi nung panahon na yon, tagtuyot. There was no even fog na hamog na ito or even dew na pumapatak. Tagtuyot yung panahon na yun, summer. At ang ulap, walang kaulap-ulap, malinis ang buong kalangitan. But because of faith and the spirit of perseverance, when this Suso, okay, nail ba ang tawag doon? O ang English doon, kohol? Snail. Okay. So, nung marinig ni Mr. and Mrs. Suso, yung panawagan ni Noah, they immediately responded. And they exert a lot of effort because of the promise
that one day soon, rain will come down, flood and the water will grow up. At pagkatapos sabi nila, para maligtas tayo, effort. Ilang taon kaya yun? Di ba? Ano ang mabilis? Suso o yung pagong? Di ba mas mabilis ang pagong? Ang suso, ilagay mo sa tubig, di rin makakalangoy. Ilagay mo sa lupa, talagang dahan-dahan siya. Pero yun daw ang kaunuunahan nakapasok sa daong because of the spirit of perseverance. Maaring slow learner ka. Maaring mabagal ka. Magpaturo ka. Magpaalalay ka. Makakarating ka sa tagumpay ng buhay. Sana wala yung sakit na acne. Alam mo yung acne? Alam ko na yan. A-K-N-Y. Alam ko na yan. Yun maraming sakit ng Kristiyano. They pretend to know everything when in fact they know nothing. Yung nagsasabi na hindi ko alam yan, turuan mo ako kasi hindi ko alam yan. Habang buhay na matalino yon. Pero nagsasabi, alam ko na yan, pero ang totoo hindi niya alam. Pride. Pride. Mangmang ka ngayon, pero nagpaturo ka. Matalino ka habang buhay. May dunong ka habang buhay. Pero sinabi mo, alam ko na yan, matalino ka ngayon, pero mangmang ka habang buhay. Because of pride, people perish. 7 is godliness. No fruitfulness if there is no holiness. Hindi ka magiging mabunga kung wala kang godly life. Holiness is when you always abide in Jesus and to His Word. Hindi tayo perfect. Pero dahil binabago tayo ng Diyos araw-araw, unti-unti tayong nagiging makinang sa paningin ng Diyos. Marami tayong mga dross sa buhay. Imperfections, impurity. Yun po ibig sabihin ng dross. D-R-O-S-S. But because we come before the Lord and say, Lord, I am nothing and I need you in life. Man, that is the spirit of holiness. Pag-amin sa iyong kakulangan. At ang Diyos pupunuin ka. And that is godliness. Kaya nga ang sabi nga nun, and let that fruit remain. Ilan na ba yung nadala mo sa Lord? At nasaan na ba yung nadala mo sa Lord? Did they remain? Did they abide? Did they stay? And were they able to connect unto you? Or in you up to now? Nasaan na ang mga yun? Baka iniiwasan ka na ang mga yun. After ng gawain dito, kasama ko yung mga yung mga bisita natin kagabi, mga foreigner. So, dinala namin sila ni Pastora doon sa Starbucks. Kape-kape kami doon. Tapos, meron tayong mga dating kasama rito. Mga leaders po yan. Kaya minsan nag-iisip ako na wala ng leader. Tapos, doon lang kami nakaupo. Itong 4 na leaders na yan, na wala na po sila dito. But they know we love them. Di ko sila nakita sila ni Pastora, nagganon-ganon sila. Maya-maya bumalik. Nung bumalik sila sa amin, tuwan-tuwa at may dala-dala silang appreciation for the pastor. Anong dinala nila? Contis. Butterscotch. Sa tuwa namin hanggang ngayon, di namin kinain. Baka sa 1 taon pa yan makain. Kasi every time nakikita ko yon, ito yung mga taong nasaktan. Pero pinalaya namin sila. At ramdam nila yung pagmamahal. And I still consider them bunga pa rin natin. Wala naman kung tanging sabihin sa kanila kundi magpatuloy kay sa Lord.
saan mang simbahan kayo naroroon. Patuloy niyong mamahalin ang Panginoon. Ang kabanalan ay choice. Hindi po yan ini-impart. Di yan nakukuha sa pagdikit. Diba? Hindi po yan nakukuha. Alam mo, ang sakit, dumikit ka lang sa taong may sakit ka na. Pero alam mo yung galing, hindi po yan nakakahawa. You need to exert effort. Ang sin, ang kasalanan, ang sakit, nakakahawa yan. Subukan mo lang na may ubo ka, bugahan mo katabi mo. Sabi mo sa kanya, bro, may ubo ako. Maya-maya may ubo na rin yan. Pero yung magaling ka, tapos may didikit sa'yo, ang galing mo mag-basketball, didikit ako para gumaling ako. Hindi ho gano'n. Na kapag dumikit ka, oy, na-impart na sa akin ang galing. Hindi po gano'n. You need to exert effort. You need to practice. You need to do the things that person did. Diba? Kung nag-exercise yan, nag-exercise ka. Tapos gusto mo gumanda katawan mo, kung kumain ka, bandehado, hindi ka nag-exercise. Diba? Yung mga babae, pag nakakita ng wow, sexy, na-challenge, pero wala namang ginagawang pampasexy. Pag makakita ng pagkain, dang ka lang, babalikan kita. Diba? We need to do something. Gusto natin lumago ang spiritual buhay natin, ibabad natin ang sarili natin sa Panginoon. So when you begin to live a life of holiness, people begin to be attracted to you. Pagkakatiwalaan ka, people will trust you. Kasi ang isip nila, mabait na tao ito, mabuting tao ito, pagkasama ko ito, panatag ako. Nung kami po ay bago-bago pa lang dito sa Capitol Hills, dumating kami 1997. Yung 1997 to 1998, walang araw na yan na wala ako sa basketball court. Kasi wala akong kakilala. So, kailangan ko mag-exert ng effort para may makilala ako. Bumibili ako ng bola, nakawalong bola na ako na iniiwan ko dyan, walang bumabalik. Pagbili ko ng bola, pagdating doon, pakilala ko, ako'y pastor, nakatira ko dyan. O sige, laro kami. Pagkatapos, alis na ako, may naglalaro gamit ang bola. O sige, dyan na muna yan, bukas ibalik nyo. Kinabukasan, pagbalik ko, wala. Wala nang bumalik na bola. Okay lang yun. Ang tawag doon, hindi ako niloko. Ang tawag ko doon, nag-invest ako. Hanggang sa nakilala. So, nung nakilala ko, ang dami ng mga tao sa kapaligiran na nakakausap ko na. Hanggang dumating yung panahon, 2 ex-militar nag-aaway. Di ko alam, may baril para pareho, nandun ako sa gitna. But because kilala nila ko bilang mananampalataya, nakiusap ako sa kanila, nagkasundo. Kasi isip nila, pag nakausap nila ako, titinubuhay. And because I love playing basketball, yung ibang mga kabataan, at kasing idaran ko, pinupuntahan ako sa bahay para lang kami dumayo. Sabi ko doon sa isa, bakit lagi niyo akong pinupuntahan? Sabi nung isa, sabi gano'n, kasi pastor, dadayo tayo. Kapag kasama ka namin, pakiramdam namin, ligtas kami. Walang gulo. Pagkasama ka namin. Totoo naman kapag kasama niyo Holy Spirit. Totoo naman pagkasama mo ang kapatid mong mayroong Holy Spirit. Totoo naman pagkasama mo ang kapatid mong Kristiyano, mapapalagay ka. Ligtas ka kasi hindi ka niyan ipapahamak. Tingnan mo yung katabi mo. Pagkasama mo ba yan, ligtas ka? O mauubusan ka? Dahil puro pa libre yan.
And lastly, brotherly love. Number 8, brotherly kindness. You need to be successful in your relationship to people. Minsan tinanong ko, bakit brotherly inilagay dito? Bakit hindi sisterly? Bakit brotherly? Di ba naisip yon? Bakit hindi sisterly? Bakit puro lalaki na lang brother? Ano bang bigkas nun? Bro, di ba? Lalaki eh. Pag sinamo mo, brother, nagsisimula ang pronunciation mo, hindi brother. Bra. Kaya pala, walang sisterly kasi kasama niya yung bra. Joke lang po yun. But then, bakit lalaki? Kasi lalaki ang binigyan ng karapatan to rule over the woman. Although in the book of Genesis, the woman Eva tried to underdesire Adan, pero hindi pumayag si Lord. So yung brotherly, kasi ibang magalit ang mga lalaki. Ang mga babae, pag minsan nag-away, ang salita lang. Pero mga lalaki, minsan pag nag-away, humahantong sa kamatayan. Pero ang sabi rito, let brotherly kindness, let brotherly love. So you need to be successful in your relationship to people. And discipleship is relationship. You can never grow in your spiritual life if there's no one discipling you. Kung walang nagme-mentor sa iyo. At maging sa mga pastor na kausap ko, sinasabi ko sa kanila, a pastor without a mentor is in danger. So with a disciple without a discipler is in danger. And even a leader without a leader is in danger. Because you need someone to nurture you, to push you, to encourage you, and to lift you up. Kaya kung ikaw may cell member, aim for that cell members to become like you. Kasi leader ka eh. Matino isip mo eh. Inangat ka ni Lord. Hindi mo pwedeng sabihin na ako sa leader nyo pero wag nyo gagayahin buhay ko ha. Hindi po pwede. Nung sinabi ko doon sa mag-boyfriend, sa pinuntahan namin, na tatay nila pastor, ang sabi ko, anong plano nyo? Kailan kayo pasal? Wala po. Sabi ko, nagplan ba kayo? Nagtitinginan lang. Then kung wala, stop it. Stop it. Lalo na kung ikaw lalaki, nagsisiman ka, tapos wala kang plano doon sa girlfriend mo na iniwan mo matagal, hey, there must be something along the way. O kaya kahit ikaw yung babae, ang boyfriend mo nasa ibang lugar, paglabas mo lang ng bahay, ang dami nung makikitang gwapo. Kaya ako, pag lumalabas ako ng bahay, nakatakip ako ng mukha, parang walang baka. So, discipleship is relationship. Then be good in your relationship. Sa family mo, karelasyon mo yan. Maging mabuti kang tao. Pero totoo na minsan may sigalot sa loob ng tahanan pero hindi nangangahulugan na bad ka. Meron lang kayong inaayos, meron lang kayong itinutuwid. Na minsan nagagalit tayo pero do not let those things lead you to become bad. Be angry but not commit sin. Diba? Pwede kang magalit pero huwag kang magkasala. Kung magalit ka, orasan mo. 5 minutes. Galit ako ngayon. Sige, sabihin mo na. After 5 minutes, stop na. There must be joy. Kaya bang kontrolin ang galit? Diba? Kung yung pagkain nga, nakokontrol natin kasi katututbrush lang natin eh. Ang sarap ng pagkain kasi katututbrush ko lang eh. Pwede bang magtabi? Nakokontrol yung pakayang galit. So be good in your relationship. Smile and be nice to people. Be nice but not too nice. Because everything that is too much, kapahamakan na po yun.
Be nice but not too nice. Be a lover, not a fighter. Be a lover, not a fighter. And this is the conclusion. I want you to all to stand up. Sabay-sabay po nating basahin po ito. Okay. Sana po nakuha po ninyo yung 8. Mula po doon sa make every effort hanggang po doon sa brotherly kindness. Lahat ng yan ay pag yan ay meron ka yan, magiging mabunga ka. You will be loved by people. You will be remembered. And that would be your legacy. Basahin natin. 1, 2, 3, go. Hindi ka magiging mabunga kung hindi ka mananatili kay Kristo. Kung hindi ka mananatili kay Kristo, anong bunga ang meron ka? Hindi yan magiging bunga ni Kristo. At hindi yan magiging bunga ng Santong Espiritu. Hanggat hiwalay ka kay Kristo, hindi ka bubunga ng mabubuti at magagandang bagay. Ang gagawin mo lang human effort. Magpapakabait ka lang, magpapakabuti ka lang sa standard ng tao. Pero ang sabi ng Biblia, kay Isaiah, ang kabutihan mo ay tulad lamang sa isang maruming basahan na ito ay binaon sa lupa. Kasi nga, human effort. At kapag ginawan ka ng hindi mo tanggap sa kabila ng kabutihan mo because of human effort, nakapagsasalita ka ng hindi tama. Kasi yun ang meron ka. Human thinking. But if you possess this quality, yung huli ang sabi niya, let brotherly love reign. Let brotherly kindness reign and rule to your heart. Bakit pang huli yung brotherly love? Kasi suma total po niyan. When we do things with love, everything na pinagpaguran mo, beneficial sa iyo. Hindi ka mapapagod kasi pag tinignan mo, all those things were done with love. Habang tayo nasa diwa ng panalangin, hilingin natin na the Spirit of God kumonek sa ating spirit. There are times hindi natin kaya. Ang tao nagpumilit na abutin ng Diyos pero hindi kaya. Kaya ang ginawa ng tao, gumawa sila ng iba't ibang paraan. Yung iba, naging mabuti. Yung iba, nagdepende sa kaalaman. Kasi isip nila, this is my way in connecting to God. At yung iba naman, nagtayo ng iba't ibang reliyon, kaya dumami ang reliyon. Isip kasi nila, this is the way to connect God. Pero ang sabi ng Biblia, for all have sinned, sapagkat ang lahat ay nagkasala and fall short of the glory of God. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi umabot sa pamantayan ng Diyos. Then what God did, He sent His Son, Jesus Christ, para tayo ay abutin, para tayo ay tugunin. Maaring nasa isip mo ngayon, Lord, I want to get connected with you. Pero hindi ko alam kung tamang pamamaraan. And because you wanted that, to have a connection with God, pwede mong sabihin, Lord, abutin mo po, Panginoon, ako. Limitado kasi ako eh. Kulang ang kakayahan ko. Gusto ko po, Panginoon, maging maayos ako sa sarili ko. Kasi pag maayos ka sa sarili mo, you will begin to love people. Magsisimula kang magmahal ng iyong kapwa sapagkat ayos ka sa sarili mo. Hindi mo mamamahal ang sinuman kung puno ka ng galit at ang kinagagalitan mo, isa pa ay ang sarili mo. You cannot love people. Habang po tayo nasa diwa ng panalangin, connect lang natin ang ating puso sa Panginoon.
habang tayo nakatune in sa Panginoon, gusto kong i-acknowledge si Eunice Faith Oliver. Nasaan si Eunice Faith Oliver? Sino invite kay Eunice? Okay, samahan niyo si Eunice. At saka si Timothy Justin Gandiel. Alam mo, nakakainggit talaga yung mga kabataan lumalapit sa Panginoon sa panahon ng kabataan. Kasi dapat i-enjoy mo yung buhay ng iba eh. Di ba? Dapat sa ganitong oras, kung di ka natutulog, nagpapahinga, nandun ka sa mga lugar na ine-enjoy mo. Pero today, mas napili ninyo sumama sa mga kaibigan at loved ones ninyo just to be with us this very day. Unat natin ang ating mga kamay sa kanila, okay? And let us pray for them. Lord, salamat sa buhay ni Eunice at sa buhay ni Timo. Dalangin ko ang dalawang kabataang ito, patuloy na makasumpong sila ng landasin sa buhay, na patuloy na magdadala sa kanila sa tagumpay ng kanilang mga pangarap. Mangyayari lang po ito, Panginoon, kapag sila'y konektado sa iyo. Kasi nangako ka na hindi mo iiwan at hindi mo pababayaan ang mga taong nagtatapat sa inyo. Dalangin ko, Panginoon, sa mga panahong tulad na to, samahan mo sila sa bawat hakbangin ng buhay. Totoo, Panginoon, na lahat kami dumadaan sa iba't ibang uri ng problema at sitwasyon ng buhay. Pero totoo rin na naniniwala kami na kapag meron kaming Jesus sa puso, mapagtatagumpayan namin ang lahat ng ito dahil ikaw ang nagbibigay sa amin ng kaalaman at karunungan upang harapin ang bawat yugto ng buhay nang merong pong pagtitiwala, Panginoon, sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa buhay po, Panginoon, ng kanilang kaibigan, kanilang loved ones, Panginoon, na dinala sa rito. I pray, Panginoon, sa lahat ng nagdadala ng loved ones at kaibigan, patuloy mo silang pagpalain. At maging kultura nawa ng bawat sa amin, not only to invite people, but to bring those people with us, O God, to receive the word coming from you, because your word is life. Your word giveth life. Kaya po, Panginoon, maraming salamat. Sa puso po, Panginoon, ni Eunice, at sa puso po, Panginoon, ni Timo, dalangin ko, O Diyos, patuloy na magkaroon, Panginoon, ng pagbabago, ang isip, ang puso, buhay starting today. Let them feel, O God, na ikaw ay kasama nila. Salamat po sa buhay po, Panginoon. Habang tayo po ay patuloy nasa diwa ng panalangin, so patuloy nating taas ang ating kamay. Sa tingin mo, saan ka nagkulang sa 8 ito? Effortless? Ginawa mo mga bagay? Napapagod ka kasi sarili mong diskarte? You did it your way? Yung faith? Kulang ka sa faith? Ibabad mo sarili mo sa salita ng Diyos. At hayaan mo ang salita ng Diyos mangusap sa iyo para lalong dumagdag ang patuloy na malalim na pagkakilala mo sa Lord. Goodness ba? Godliness ba? Self-control? Sa 8 yon, saan ka? Tingin mo parang kulang pa. Ask it sa nagbibigay. Kasi love ka ni Lord and He wanted na ikaw mag-remain sa Kanya at maging ang madadala mo ay patuloy din na mananatili sa Panginoon. Lord, I pray para sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami, Panginoon, magmahal ng iyong salita at magmahal sa iyo ng lubusan. Kasi hindi lang kami pang linggo, kundi kami pang araw-araw, Panginoon, na mananampalataya. Hindi lang kami pang linggo na nagkikita-kita rito,
Every time na may panawagan po, Panginoon, kayo, para sa aming pagtitipon, nasain namin ito. Kasi magiging bahagi ito ng aming paglago, paglalim, pagtatagumpay sa buhay pananampalataya. Muli po, Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa. At manatili sa aming mga labi na araw-araw, patuloy kaming magpupuri sa iyo. Kantahin po natin yung inawit kanina. I sing praises. I sing praises to your name. Let your lips be fruitful. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, For your name is great. for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises Declare the to goodness of God into your life. The reason why we sing, kasi pinagtagumpay tayo ng Panginoon. is great and Greatly to be praised. We give glory. to your name. Oh Lord, Glory to your name. Oh Lord, for your name. Gawin nating personal. I give glory. glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be Panginoon, salamat. Kasi marami palang dahilan para kami ay maging katanggap-tanggap, Panginoon, sa inyo. Kahit isa lang meron kami doon sa 8 qualities na yon, mamumunga pa rin kami, O Diyos, habang kami nakakonekta, Panginoon, sa inyo. Di man kami perfect, Panginoon, pero dahil ang aming puso, Panginoon, patuloy nang nagsasabi na ayaw namin, Panginoon, madisconnect sa inyo. Aalagaan niyo kami, Panginoon. Kaya Lord, dalangin ko sa mga sandaling ito, patuloy na bigyan niyo kami, Panginoon, ng pag-asam, pagnanais, Panginoon. Hindi lang lumalim, Panginoon, sa iyong salita, kundi po, Panginoon, sa relasyon, Panginoon, sa iyo. At patuloy araw-araw magpakayag ka sa amin para magkaroon ng tamang direksyon bawat araw sa aming buhay. Salamat po muli sa iyong pag-ibig sa amin. Pagpalain niyang bawat isa. In Jesus' name. Amen. Amen. Okay, makakaupo na po tayo.